Ayun guys, welcome po uli sa ating vlog. In-install ko po yung ZK-MT21 sa aking sasakyan. Kaya lang nagkaroon po ako ng isang positibong problema. Positibo pero problema no? So, meron po ba nun? Positibo pero problema. Ipapakita ko po sa inyo guys kung ano yung positibong naging problema ko. Ito guys. Oh. Ayun guys, nakita ninyo yung naging problema natin. Positibo kasi lumakas yung ating base. Kasi ginawa ko na siyang two-way. So, nilagay ko yung booster na 100 watts per channel. Kinabit ko dun sa may sub-out ng ating ZK-MT21. Tapos, kinonekta natin dun sa may 8 inches na 250 watts dual coil na targa. So nakita ninyo na na-maximize natin yung targa. Lumakas siya ngayon. Ang ganda ng bass niya. Tapos kung makikita ninyo yung excursion ng speaker, napakalakas ng galaw. So kapag nasa loob ka ng cabin ay mararamdaman mo yung malambot na bass. Tapos saktong-sakto siya sa sedan na sasakyan. Sa pagkakataong yun, napalabas natin yung full capability ni Targa. Ang problema, gumagaral-gal naman siya kapag nakapatong siya dun sa may speaker box. Kasi nga, nagbabibrate ng masyado yung speaker box natin. So parang hindi na yata pwede yung setup ko na yun na nakapatong yung booster sa ibabaw ng speaker box. Kasi gusto ko sana yung setup na yun kasi isang dalahan lang yun eh. So, isang dalahan lang kung gusto mong palitan, bubuhatin mo lang sila. Kaysa yung nakamount yung booster dun sa loob ng sasakyan, i-unscrew mo pa yun kung sakali. So, medyo hassle. So, gagawa natin ng paraan na hindi siya gumaralgal. Sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung paano natin kinabit yung ZK-MT21 doon sa ating sasakyan. Ayan guys, bali DIY tayo. So, tinanggal ko na yung pinaka-gitna ng ating dashboard, yung pinaka-cover ng head unit natin. So, ayan. So, hugutin lang yan. Yan. Tapos may mga sakit yan. Dito, ayan, nahugot ko na rin yan. So, yan, ganun lang. Medyo marumi na rin pala to simula nung huli kong nabuksan. Pinakayo kong ginagawa ito guys kasi mahirap siya. So, ayan no, nadadamage ko pa yung gilid kasi hindi ko kabisado kung saan yung sisikwatin. Nakalimutan ko na rin kung saan. Baka ngayon pipicturean ko na para alam ko na sa susunod. So, ayan, i-repaint na lang naman natin yan. So, paint lang yan para mawala yung mga gasgas. Tapos, yung mga sakit, ayan, hinugot ko. Ayan, hindi naman magkakabali-baliktad kasi magkakaiba ng size. Pero, yung mga ibang sasakyan, medyo nakakalito. So, dito natin sa baba na yan, area na yan lalagay kasi papalitan natin itong hindi ko nagagamitin tong radyo na to kasi medyo clipping yan. So, hindi maganda yung tunog niya. Kaya papalitan na lang natin ng ZK-MT21. Okay. Yan, para matanggal yan, ano lang naman, ay may mga screw yan. So, aalisin lang natin yung mga screw. Ayan, yan. Yan, isa yan sa mga aalisin natin. So, 4 yan, alam ko eh. So, yun yung mga aalisin natin para mahugot natin yung head unit. Ayan, oh. Ayan, bali, ayan, tatanggalin lang natin ng screwdriver yan, pati ito, ayan, ayan pa yung isa. Ayan. Aalisin lang natin yan, mga screw na yan. Ayan guys, bali nakabit ko na siya. So, ganito ang nangyari, ayan oh. Oh. So, ang ginawa ko, ito kasing plastic na to, natatanggal to.
ito natatanggal to. So ayun, nakatornilyo lang yan dito. So inalis ko siya. Tapos sinukat ko tong butas nitong pangilalim niya. Ayan, sinukat ko rito. Tapos minarkahan ko. Ayan, sinukat ko yan. Minarkahan ko yung bawat butas niya. Tapos pagkamarka ko, binutasan ko ng barena ng ganong kalaking butas lang. Yung kasing laki lang nung tornilyo niya. Tapos ayan, nakatornilyo na. Ayan. Nakatornilyo yung ZK-MT21 dyan sa ating plastic na to. Kasi temporary ano lang to cover. Kung sakaling gusto mong palitan siya ng 4DIN, ayan, pwede. Yung malaking screen na head unit. Gusto ko kasi maliit lang para meron akong lalagyanan ng cellphone. Tapos to, tinanggal ko na. Tinanggal ko na to kasi masyadong maiksi yung tornilyo kapag sinama ko pa to. Mas masyadong kakapal yung amplifier. So, hindi tatama yung kanyang. Kasi magiging parang dalawang ganito rin kataba yung, ganito rin kakapal yung pinaka-plastic nito. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na to. Tatabi ko na lang muna. Kasi plastic naman tong ilalim niya, hindi naman siya conductor. So, okay lang. So, ayan. Ganyan na naging setup. So, hindi naman kita yung wire kung titingnan mo. So, okay naman yung pagkakabit niya, matibay naman. So, kahit pihitin mo to, okay na okay. Tapos, yung likod, ayan yung likod. Ayan, ganito yung naging layout niya. Ayan. So, ito na yung subwoofer out. Nilagyan ko na yan ng label. Ito, power to. Ito ay subwoofer out. Ito, left and right lang naman. So, hindi ko na nilagyan ng regardless naman magkapalit yung left and right. Wala naman yung problema sa akin. So, okay lang. So, ayan siya. Tapos, ito naman yung amplifier out nitong radyo. So, papasok yan dito sa amplifier. So, dito natin ipapasok. Itong pinaka RCA connector na to, yan, ito. Kakabit natin dito sa mga wire na to. So, i-junction na lang natin dun. Para nakakonect din si radyo sa ZK-MT21. Kung sakaling gusto nating magradyo, ito radyo to. May FM kasi to may FM. So, makakapag-FM tayo. Kasi yung ZK-MT21, wala siyang FM radio. Yan, tapos tornilyo na lang natin to. Ayan, yun yung mga tornilyo niya. Babalik lang natin. Nakakabit na si ZK-MT21. Dahil sa yung ZK-MT21, hindi naman siya intended pansasakyan. So, hindi siya kasama sa ignition pagka mamamatay. So, yung pinaka susian, so gusto ko kasama siya sa power. Para kapag pinatay ko yung susi ko, mamamatay din siya. So, meron yan ditong setting. Meron yan ditong connector dito sa may radyo na kapag pinatay mo yung radyo, mamamatay din yung amp. Kung yung mga amp na nabibili na pang sasakyan talaga. Ito kasi ay hindi siya pansasakyan. So, multi-purpose amplifier lang siya. So, gagawin natin sa sasakyan, lalagyan natin siya ng relay. So, bumili rin tayo ng relay. Ayan. So, isasama ko na rin dito yung booster. Kasi yung booster ko, hindi ko nilagyan ng relay yun. Dahil sa yung booster ay nakarekta lang ng switch. Minsan kasi nakakalimutan kong patayin. So, kapag wala nang tugtog, nakabukas pala yung booster. So, kinabukasan, mahina na yung battery ko. So, ngayon, lalagyan natin ng protection para kapag pinatay natin yung susian, kasamang mamamatay lahat ito. So, mas maganda yung ganun. Tapos itong radyo na to, nilagyan ko siya ng additional dito na ayan aluminum. Para higupin niya yung kasi yung heatsink niya nakakapaso. Grabe, sobrang nakakapaso yung heatsink niya, parang hindi natural para sa akin. Pero dahil sabi ko, ganyan na siguro talaga siya. Hindi pa naman siya nasisira. Siguro natural na sa kanya yung ganong kainit na nakakapasok. Ayan guys. Bali, kabit muna natin yung ating RCA. So, yung pinaka-wire nito, papasok sa ZK-MT21 sa auxiliary. Yan. Yung wire na yan. Nakakonect yan sa auxiliary. Tapos, kakabit natin yung RCA. So, balatan natin to. Ayan. Tapos, kakabitan natin ng RCA connector. Ayan. Ayan guys, bali fast forward na. Nakabit na natin yung RCA connector. So, ayan siya. Dalawa. So, left and right channel din yan. Tapos, i-insert natin dun sa may amplifier out ng radyo. Yan. Papasok yan sa auxiliary nung ating
ZK-MT21. Ayan. Ayan, naging ganyan na naging forma niya guys. So, nakakabit na. Ayan, ayos. Ayan guys, nakabit na natin. So, naikabit na natin yung mga wire sa likod. Mga speaker lang naman yun, tsaka power. Naikabit na rin natin yung relay. Kaya lang, medyo maulan kasi, kaya hindi ko na-videohan kung paano ikabit yung relay. So, siguro gagawa na lang tayo ng separate video tungkol dun sa relay. Kung paano ikabit. So, yung mga speaker wire lang naman yung kinabit natin dun. So, nakabit natin. Kinonekta lang uli natin yung mga speaker wire. Doon naman natin kinonekta sa ZK-MT21 na. Gagawin natin, tutornilyo lang uli natin yan. Babalik natin yung tornilyo. Ayan. So, 4 lang naman yan. Iigpitan natin para matibay siya. Ayan. Ayos. O, diba? May ZK-MT21 na tayo sa atin sasakyan. So, ayan na siya. Ayos. Ayan guys, tapos babalik na natin yung cover. Nakabit ko na yung mga socket doon. So, tutulak na lang naman yan. Tapos na-repaint ko na rin yung mga gasgas nung pagtanggal natin. So, ayan o, repainted na siya. Ayun guys, bali nakabit natin yung radyo. So, magkakabit naman tayo ng additional button. So, yung kasing sasakyan na to, Hyundai, meron din naman Toyota. Ito kasi Hyundai. So, yung kasing Toyota, meron naman silang mga extra nakabitan ng button. Pwede dito. Ayan. Ang gagawin mo, itatanggalin mo lang to. Ayan. Tapos, matatanggal to. Ayan o. Tapos, isa pa. Dalawa. Siguro, pwedeng dalawang button yung pwede mong ikabit. Kaya lang, yung mga button na nabibili dito, exclusive na pang Hyundai. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang tayo nitong ganitong button, no? Ayan. Yan, ito yung button. Tapos, kinabitan ko siya ng barrier screw terminal block. Dito ko na lang i-connect yung power ng booster. Yung booster lang ang nalagyan natin ng exclusive na switch para nakahiwalay siya. Okay. Kung gagawin ko na lang ganyan, so ito, in-improvise ko na lang siya para naman magmukhang maayos. So ito ay plastic to. Yan, plastic. So, papasok naman siya dito, kasya naman. So ayan, ganyan na magiging itsura niya. Yun. So gray din naman. Gray din yung kulay nung ano, so hindi na masyadong magiging halata yan. Ayos na yan guys. Yan o. Okay. So, ayan. Dito ko ngayon i-connect yung button. So, ganyan lang yung magiging itsura niya. Ito, itatabi ko lang muna. Okay. Kasi pangit yung magbubutas tayo dito sa dashboard. Mas maganda gamitin natin yung mga talagang intended na kabitan ng button. So, yung mga may sasakyan, itabi nyo rin. Kasi kapag tinanggal nyo halimbawa, tapos gusto nyo ibenta yung sasakyan nyo, baka hanapin nung bibili. So, ayan. Pwede naman. Ayan guys. Ayan na yung ating sasakyan ngayon. Ang sound system ko dito ay ZK-MT21 na. Tapos naka 3-way. Okay. So, yung dalawang speaker ko rito ay ayan. Yung nandito sa gilid na yan ay Pioneer yan. Pioneer yan na 30 watts yata yan. Pioneer na 30 watts na detress. Meron din yan dun sa kabila. So, yun yung kinabit ko sa left and right channel nitong ZK-MT21. Tapos, meron akong tweeter na PT6 sa likod, yung dalawa. Yun yung sa kalansing. Nilagyan ko yun ng 2.2 microfarad para maglabas lang siya ng kalansing. So, dito kasing speaker dito sa gilid ay naglalabas na rin siya ng kalansing. So, hindi na kailangan ng masyadong tweeter kasi maganda naman yung treble. Pag nilakasan natin yung treble ni ZK-MT21. So, pag pinakinggan niyo siya guys, ganito yung tunog niya. Oh. Yan guys, so pakinggan nyo guys ha. So, ayan lang yung level niya. Oh. Master volume, hinaan lang muna natin. Ito yung bass. Ito yung treble. Ito yung sub out eh. Ayan yung sub out. So, itong sub out ay nakakonect sa booster. So, yung sub out lang ang kinonect natin sa booster. Tapos, ang level niyan dito sa ating cellphone. So, level lang.
level lang yung equalizer, tapos yung Dolby niya, sa Dolby Atmos niya ay ayan na nakalagay. So nakakabig sa bass. So ngayon, so ayan, malinis yung tunog niya. Ayan. Ngayon, pag binuster natin guys, ganito, tignan niyo yung mangyayari. So ito yung button ng booster guys. So ayan. Tingnan niyo, pipindutin ko guys ha. Diba guys? Oh, ganun siya. Tingnan nyo. Kapag pagka inalis natin si sub, so ganyan yung tunog niya. So babalik natin si sub. Ayun guys, nakita ninyo na naikabit natin yung ating ZK-MT21 sa ating sasakyan. At malaki yung naging pagbabago sa ating sasakyan dahil naging maganda yung tunog dun sa loob ng cabin. Lalong-lalo na yung dalawang speaker dun sa gilid na ginagamit kong pamboses ngayon. So, naging malinaw siya. Tapos, nakahiwalay na rin yung bass. Puro bass na lang yung lumalabas doon sa ating subwoofer. So, sa mga nagbabalak na magkabit ng ZK-MT21 sa sasakyan, pwede. So, kaya lang gagawan ninyo ng paraan, nalalagyan nyo ng relay kasi hindi talaga siya pang sasakyan. So, syempre, yung connection niya iba kaysa dun sa mga nabibili na amplifier na talagang pansasakyan. Pero pwede siyang gamitin kasi 12 volts din naman siya. So, kung yung sasakyan nyo naman, 24 volts yung battery, dahil yung mga malaki, mga van, o kaya yung mga jeep, yung pwede yun guys, nalagyan ng ZK-HT21 naman. So, kahit wala ng booster yung sub-out niya. Pero yung sa akin, ay naka-booster yung sub-out kasi medyo bitin naman yung sub-out ng ZK-MT21, kaya binooster ko pa siya. Pero ang pinakamaganda doon, malinaw yung tunog niya, tsaka malinis. Kaya kung papasok man sa booster yung bass, malinis din. Kasi gano'n naman ang booster, kung malinis yung papasok sa kanya, maganda yung pumasok sa kanyang input, maganda rin yung kanyang magiging output. Kaya yun, na-maximize natin si Targa. Problema ko na lang ngayon ay yung gumagaralgal na kanyang, kasi yung booster nakapatong dun sa ibabaw nung subwoofer. Sa ibabaw ng subwoofer box, tapos pag nagba-vibrate yung subwoofer box ay gumagaralgal siya. So ito yung naging solusyon ko guys sa kanyang problema na yon. So ginawan ko siya ng paraan, papakita ko sa inyo. Tapos itetest ko na rin ng hindi na siya gumagaralgal. Tignan niyo kung gaano kalinis yung bass. Tsaka yung galaw ng excursion ng speaker, ipapakita ko rin sa inyo na napakaganda ng tunog niya. Okay, ito na siya guys. So, ayun guys, ang naging solusyon natin doon sa problema ng gumagaralgal ay nilagyan natin siya ng goma sa pagitan ng booster tsaka nung speaker box para kahit na mag-vibrate yung speaker box ay hindi tumatama yung metal to metal. So pakinggan niyo yung tunog nito guys, so kapag tinesting natin, wala na siyang garalgal. Okay, ito na siya. Please, Lord, give me a sign, a sign.